Ito daw yung patunay na may alimango sa butas kapag mayroong mga basag-basag na shell. Kasi isa sa pagkain ng mga alimango, yung mga laman ng shell, kinakain nila yan. O ito na, naglabas na mga kawild. Ito na. Ito na. Ito yung patunay na napakalakas ng sipit ng mga alimango kasi kaya nilang basagin kahit yung napakatigas na mga shell. Kaya delikado rin yung ganitong hanap buhay. Isa pa sa kangahanga sa mga alimango kapag naputol yung sipit nila, yung mga paa nila, pwede daw yan tumubuli. Kangahanga, di ba? Nandito tayo mga kawild sa maliit na pamayanan ng mga katutubong Manidi na naninirahan sa tabi ng dagat. Ang mga katutubong Manidi ay mga katutubong grupo na matatagpuan lamang sa bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur. Kilala sila sa pamumuhay na malapit sa kalikasan. Hindi lamang panguhuli ng alimango ang alam nila. Marami sa kanila sanay din sa pangangalap ng pagkain sa gubat, sa dagat, tulad ng isda, hipon, prutas. Ibig sabihin, survival skills talaga ang puhunan nila. At alam nyo ba, sa kultura ng mga Manidi, ang kaalaman ng mga matatanda ay pinapasa nila sa mga nakababata. Kaya nagpapatuloy yung ganitong kaalaman. At ngayong araw, samahan natin sila sa panguhuli ng alimango. Yun yung kultura na hindi natin madalas makita at madalas na may misinterpret ng iba. Pinanatili ng tribong Manidi yung pinakasimpleng paraan ng panguhuli ng alimango. Walang masalimuot na gamitan, walang sibat, walang lambat, walang guwantes, bukod tangi, kawit lamang kanilang daladala. Kasama po natin si Nanay Dilia. Madalas na kasama natin sa pagka-vlog kapag naghahanap tayo ng alimango dito sa Bakawan. Pero hindi lang ito basta Bakawan. Kasi para sa mga Manidi, ito yung kanilang tahanan, hanap buhay, at kakampi sa araw-araw. Dito sila kumukuha ng pagkain, ng mga biyaya mula sa kalikasan. Dito rin nila natutunan yung mga paraan ng pamumuhay na ipinasa pa sa kanila ng kanilang mga ninuno. Kaya sa bawat pagpasok nila sa putik, hindi lang ito paghahanap ng pagkain, kundi para sa kanila pakikipag-ugnayan din ito sa kalikasan na matagal na nilang kasama. Alam nila kung kailan manghuhuli, alam nila kung kailan titigil sa panguhuli. Dahil para sa kanila ang Bakawan ay hindi lang pinagkukunan. Ito ay dapat alagaan at irespeto. Yan ang patunay mga kawild na kapag hindi ka sanay maghanap ng alimango, hindi mo mapansin ang alimango. Kala mo putik lang. Oh, diba? Walang ebidensya na alimango yan. Pero kukunin niya ni Ate Dilia. Talaga, di halatang alimango. Ano mo na kay? Alimango talaga ba? Alimango nga! Ay, dito pala nakaharap. Okay, harap. Tignan mo na dyan. Takot na ako dito. Malaki na po. Good size na oh. Pero sabi nila mga kawild, maliit pa daw yan. Halos nag-aalangan pang hanap kunin. Ay, din na po yan. At tatalian po nila ng balat ng kahoy. Madalas kasi talaga ang mga mud crab, nagtatago sila sa lalim ng putik. Pinakadepensa nila yan para hindi sila mahanap. Kaso sanay na sanay sila. Kahit magtago sila sa putik, kabisado nila, alam nila kung putik lang yun o alimango. Anong kinain ng sinusundan mo dyan? Yung mga sihi-sihi na yan. Kinakain. Mga basag. Oo. Oo. Paano mo nasundan natin? Paano para? Sinusog ko yung mga Laki oh. pinainan. Tingnan natin. Hindi mo naman kabisado yun, mahirap yun. Naging natin kilo yan. Oo. Yeah. Good braso ng batang. Wow. Sarap yan. Sarap yan mga kawaid. Laki. Umbok na umbok yung likod niya. Sabi na yung mataba. Oh, yung huli ka ngayon. Yeah. Alaban yung mga daliri. Baka abutin tayo yung daliri mo. Nasabit pa yun ng daliri. Yun. Laki. Wow, laki. Taba.
Pwede ko lang sundan kung paano yan. Basta alam mo kung ano yung itsura ng kinainan. Nasusundan na Pag bago pa yung kinainan, Nasusundan. Yun. Walang kawala. yung panalo. Wow. Huli. Lapad ng mga kawaid, may kalahating kilo. Ay, wala pa. Kita mo yung gano'n. Naiwanan na ako ng mga kasama ko. Napakalawak kasi nitong bakawang ito, sa totoo lang. Na-advise ng mga manidi na huwag kang papasok dito. Mali pang may kasama ka na eksperto, nakabisado ito. Kasi napakalawak na ito. Gubat ito ng bakawan. Woo! Ito sila. Aray ko. Yan mga kawild, oh. Madulas si wildlife buds. Kapanganib kasi talaga dito mga kawild. Titinan mo, napakasimple lang ng pagdaan dito. Pero totoo, kailangan maging maingat kasi madulas yung mga ugat ng bakawan sa pamaputik. Sabi ng mga manidi, kung di mo kabisado, wag kang papasok dito. Kasi mahirapan kang makalabas dito. Gubat ito ng bakawan. Kaya pumapasok lang kami dito kapag may gabay ng mga manidi. Kaya sa bawat pagpasok ng mga manidi dito sa bakawan, pagtapak sa putikan, sinusuong nila yung panganib para lang sa hanap buhay na walang katiyakan. Kung mayroon ba talagang mahuhuli, mayroon ba talagang mahahanap na limango, wala. Habang tayo halos ayaw nating naputikan yung mga paa natin. Sila sinusuong nila yung panganib para lang sa hanap buhay. Kaya simple panonood mo sa video ito, sana matutuhan mong pahalagaan yung mga bagay na mayroon ka. Ito ang ginagawa namin pag yung kasamahan namin nasa huli, pinuputulan namin para alam na dito kami nagdaan. Parang palatandaan po na nandito kayo Oo. para masundan kayo ng kasamahan. Huwag naman mga Para kawaid. alam nila na may tao. Oo. Kasi halos hindi matagos ng paningin yung bakawan. Pag wala talagang silang palatandaan, hindi sila magpapangita ng mga kasama. Pag may tao naman, hindi naman na natuloy. Oo. Meron na ba tayong experience dito naligaw na tribo? Ha? Naligaw? May sigawan. Hindi nakalabas ng parabi? Pag naligaw, binabalik ang damit. Binabaliktad ang damit. Tapos, katagal-tagalan, nakukuha na yung dinaanan. Dinaanan. Oo, yung palang sekreto nyo dito sa loob ng bakawan. Ako nga dito, madalas akong Naligaw. maligaw, pero alam ko na ito. Oo. Tapos nisigawan ko pa sila. Oo. Kasi pag nasa loob ka mga kawild ng bakawan, hindi mo alam kung saan ang panabi dito. Hindi sila yan na dito kung saan. imik. Tapos, pag nakita kong na may gaya na, may binali Itong na mga kawild, sanga, alam ko nang palatandaan nila. pauwi na yun. Yan, binabali daw nila itong mga dahon, mga sanga. Para alam nung kasama nila kung nasaan yung mga kasamahan. Kung saan susunod yung iba. Kapag nasa loob ka ng gubat na bakawang ito, saang direksyon ka man tumingin, pare-pareho talaga ang tanawin. Mga puno at siksik na ugat ng bakawan. Kaya kapag pumasok ka dito, mawawala talaga ang sense of direction mo. Sa napakalawak na lugar na ito, isang maling liko lang. Pwede kang maligaw,
Dito kasi walang malinaw na daan, walang palatandaan. Puro liko, puro ugat, puro putik. Tingnan mo yan mga ka-wild. Dito, bawat hakbang, kailangan mong ingatan. Ang mga ugat ng bakawan, magkakapatong at siksik. Parang bitag na pwedeng ikatisod mo anumang oras. Kung tayo ang lalaka dito, baka hindi pa tayo nakakalayo, pagod na tayo. Pero para sa mga manidi, kabisado nila ang bawat galaw ng lugar na ito. Alam nila kung saan ligtas dumaan, kung saan may alimango, at kung paano makakabalik sa pinanggalingan nila. Hindi ito simpleng paghahanap ng pagkain. Ito ay paglalakbay sa isang lugar na para sa iba ay mapanganib pero para sa kanila, bahagi na ng kanilang buhay. Dito mo makikita na ang tunay na galing ay hindi lang sa lakas ng katawan, kundi sa lalim ng kaalaman sa kalikasan. At sa bawat paglusong nila sa ganito kahirap na lugar, dala ng mga manidi hindi lang yung tapang, kundi tiwala sa sarili at sa mundong matagal na nilang kinagisnan. Yun mga ka-wild, pagkatapos yung halos maghapong paglalakad sa bakawan, paghahanap ng mga alimango sa batuhan, nakaapat naman, dalawang maliit. Ito yung nagpapakita na sa ganitong hanap buhay, walang kasiguruhan. May panahon daw na wala po kayo nahuli, wala po kayo nahanap. May panahon naman na marami. Marami. Pero yung apat na ito, ibig sabihin, kaunti lang po. Konti lang yan. Pag apat daw ang nahuli, medyo lugi daw yun mga ka-wild. Mahina ang hanap buhay pagka ganun. Pero sana mga susunod na araw marami po kayong mahuling ganito. Ano? Kasi kwento ni Nanay Delia kanina, may mga panahon daw na may mga unat na nangahanap na rin doon sa lugar nila. May mga kakompetensya na rin na unahan na po kayo. Nakagawa na kami ng hanap ulit namin. Maraming salamat Nanay sa pagpapahintulot sa amin na mabidyohan yung pag-aalimangon nyo ulit. Makasama kami dito sa Montenyong Tribo. Ilang bahay po ang narito lang? 5? 5 bahay lang. 5 bahay lang narito mga ka-wild. At saka pala mga ate, pagpasensyahan nyo na po ha. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Pakisabi lang kay Kap, maraming salamat sa pagpapahintulot sa aming bubisita dito sa tribo nyo at makita yung paghahanap buhay nyo, paghahanap nyo ng alimango. Maraming salamat mga ka-wild sa patuloy na pagsubaybay nyo, sa patuloy na panonood nyo sa aming mga videos. Paki-comment naman po, saka paki-like ng aming mga videos. Maraming salamat! Maraming salamat din. Paus na ako. Sana laging ganito ang huli. While